Hi, good morning. You guys, good morning USA. Nandito na naman tayo sa panibagong yugto ng ating buhay. Yes, kagigising ko lang. Dapat ay alas 7 pa ang gising ko. Pero dahil, Diyos ko, 1 hour na akong gising, bumangon na ako. Yes. Mag-aalmusal ako. 7 hours lang yata ang trabaho ko ngayon. I think I have to count. Yeah, okay. Yeah, ngayon ay mag-aalmusal ako. Magkakape. Meron akong sandwich dito na nabili kahapon galing sa trabaho. Kaya yun ang kakainin ko. Yes, nasa na yun? Nandito siya eh. Ayan, ito siya. Ito yung sandwich na nabili ko sa trabaho. Yes, inuwi ko siya. Yan ang almusal ko. And then, coffee is life, creamer. Magko-coffee tayo at ito ang creamer ko. Yan. Yes. Tayo ay, as usual, in this morning, magkukwentuhan tayo. Na ito yung lagi kong tanong sa sarili ko. Sabi ko, bakit kaya, hindi ko maintindihan talaga yung iba kung bakit ayaw nilang magtrabaho. I mean, wala naman talagang tao na gustong magtrabaho sa mundong ito, no? Sino ba naman gustong magtrabaho? Hello, sabi ko rin nung bata pa ako. Trabaho is for the weak people. Kaya lang, kailangan nating magtrabaho. Sandali lang. Kukunin ko pa pala yung mga labahin ko. Naku, nakalimutan ko na pala. Nilaban ko siya kagabi. Diyos ko, baka may amoy na yun. Sabi ko, ba't ako magpapakahirap sa pagtatrabaho? So, yun na nga sabi ko, ang trabaho is for the weak. Hindi para sa akin na pagtatrabaho. Hindi ako bagay sa akin na magtrabaho. Dahil, bakit naman magtatrabaho, Pero, habang lumalaki ako noon, na-discover ko na kailangan pala talaga ng trabaho sa buhay. Kailangan pala talaga na paghandaan mo yung buhay kapirahan mo. Lalo na pagdating ng, hindi lang dahil sa pagnangailangan ka, sa kung anong maraming pangangailangan sa buhay, kailangan pala paghahandaan mo pala talaga yun. Lalong-lalo na kapag tumanda ka. Sandali, patayin natin. Alarm clock, kumulog na. Lalong-lalo na pag ikaw ay tumanda na. Dahil ito ang masasabi ko sa inyo ha. Kapag kayo tumanda na, kakailanganin nyo pa rin ang pera. Hindi nila naiintindihan yun. Hindi naiintindihan ng halos maraming tao, lalo na sa Pilipinas, na yun nga, kapag ikaw tumanda na, mga kagastusan nandyan pa rin yan, Gustuhin mo pa rin ba na kapag 60 ka na, yun problema ka pa rin ng kung saan mo kukunin ng pera? Hindi maganda yun. Kaya kahit ayaw mo magtrabaho ka pa rin. Paglaanan mo pa rin yung sarili mo. Okay? Para sa mga future needs mo, sa mga kung ano man parating na mga pangailangan mo, paghandaan mo yun. Dahil malaking may itulong niyan sa iyo. Lalo na sabi ko nga, pag dumating na ikaw ay nag-60 na, dito kasi ang retirement is 65. Yes, depende sa states, kung nasaan kang states. Yun. Kaya hindi ko maintindihan yung iba na, alam mo yun, ayaw magtrabaho, may kakilala ako, ayaw talaga niya magtrabaho. Sabi niya, ayoko nga magtrabaho. Hindi ako babalik sa mundo ng workforce. Sabi niya ganun. Sa isip ko, wow, mayaman ba tong batang to? Bahala ka sa buhay mo. Hindi ko naman problema yan. Siguro mayaman siya, pero hindi siya mayaman. Yung mga lolo at lola niya ay hindi rin mayaman noon. Hindi ko rin naman masasabing mayaman ngayon, pero hindi naman mahirap. Pero nagsumikap sila nung panahon ng kabataan nila, kalakasan nila. Kaya ngayon na 65 na sila, nag-retire na, namumuhay pa rin ng kanila, nasusustentuhan pa rin yung sarili nilang pamumuhay. At may pera sa bangko, may retirement. So, kaya, afford pa rin ang pamumuhay. Yun yata ang inaasahan nila. Yung pagdating ng panahon na pag nawala na yung lola nila or lolo nila, is meron silang mamanahin. Pero hindi ba nila naisip na gagamitin pa rin nila yun pagtanda nila? Para makapamuhay pa rin sila. Yung perang naipon nila noon, yun ay gagamitin nila sa pagtanda nila. So, kung makarating pa rin hanggang sa 80 years old yung pera nila, that's good. Pero kung hindi, Diyos ko Lord, hindi mo dapat inaasahan yung mana sa ibang tao. Unless super as in. Basta, ako ay natatakot pag ganyan na aasa ka sa mana ng iba, sa pinaghirapan ng iba. Mas mabuti magpundar ka ng sayo. Kasi mas maganda yun. Pero yun ang inaasahan yata nila.
But I don't care. Bahala siyang madiskubre niya kung anong meron sa buhay. Bahala niyang madiskubre na ang buhay ay isang malaking kagastusan. Isang malaking kasustentuhan sa buhay. Isang malaking walang katapusang kagastusan. Nila naiisip. Kaya hindi ko rin maintindihan yung iba na paano nila nagagawang umasa sa ibang tao. Lalo na sa mga anak nila. Yung mga magulang na umasa talaga sa mga anak nila, buong buhay nila. Yung mga anak na lang nagsustento sa kanila. My God, kawawa yung mga anak nila. Kasi, yung anak nagtatrabaho sa ibang bansa, nangungupahan din doon. Alam mo yun, may asawa na rin, may pamilya na rin, may mga anak na din. Alam mo yun, gastos din niya yun. May binabayaran din siya doon. Kagaya mo, may binabayaran din siya doon sa bansang kung nasaan siya. At saka sabi ko nga, yung financial burden na mabubuo noon sa anak mo, napakahirap. Gusto mo ba na dumaan yung anak mo sa ganong sitwasyon ng buhay na dadalhin niya yung financial and emotional burden? Dahil lalo na kapag inuobliga mo yung anak mo na yung magbigay, tumulong sa iyo, napakahirap nun para sa anak mo. Hindi maganda yun. Kaya ako, ayoko ng ganun. Hindi ko kailanman naging goal yun na pag tumanda na ako, iaasa ko sa anak ko yung buong buhay ko. Iaasa ko sa anak ko yung katandaan ko, kung paano ko susustentuhan yung sarili ko pag tumanda na ako. Never in my mind na pumasok sa isip ko yun. Sabi ko, ayokong ilagay yung anak ko sa ganong sitwasyon ng buhay at ayoko rin ilagay yung sarili ko sa ganong sitwasyon ng buhay. Sabi ko, magsusumikap ako, magtatrabaho ako, ihahanda ko ang buhay ko, mag-iipon ako, pati retirement ko, ihahanda ko yan. Dahil ayoko na isa ko pang problemahin yun at ayoko rin na isa pa rin problemahin ng anak ko yun. Yun ang sinabi ko sa sarili ko noon. Yes. At unti-unti is nararamdaman ko naman na nagiging matagumpay naman kahit ano. Hopefully hanggang sa pagtanda ko, ganun nga. Pero yun nga, kawawa talaga. Kagaya ko, yun nga sabi ko nga sa inyo, yun ang pinagdaraanan ko ngayon sa nanay ko. Dahil wala talaga naging pagbabago sa buhay niya. Talagang, alam mo yun, nakalaya na ako sa sustento sa anak ko dahil nga 20 na siya. Sa kanya, hindi pa rin ako nakakalaya ng pagsusustento. Grabe. I mean, hindi lang naman yun ang nirereklamo ko, yung magsustento. Ang sa akin lang is yung parang bang yung kahit paano yung maging independent man lang. Yung kahit yung bigyan mo ng pera ay maging independent pa rin na kayang gawin yung buhay para sa kanya. Yung hindi mo kailangang konsensyahin yung anak mo kung paano ka mabubuhay. Diba? Yung ganun. Kasi, syempre, wala ako doon. Paano ko siya maantindi kung hindi niya kayang dalhin yung sarili niya, di ba? So, yun ang hirap ng ganun. Mabuti kung nandito siya, malapit lamang, madali lang. Kaso hindi, nandun siya sa Pinas. Nandito ako. Tsaka mayroon naman siya mga anak doon. Bakit kailangan ako yung, parang mag-isip na ako yung nanay niya at siya yung anak ko. Parang ganun. Ang hirap ng ganung sitwasyon. Ayoko ng ganun. Buti na lang ako, talagang tinuruan ko yung sarili ko na maging independent. Hindi lang sa buhay, pati sa kaperahan. Talagang naging independent ako. Hindi ako yung parang ultimo maliit na bagay is idadaing ko pa. Lahat na idudulot sa iyo, hindi ako ganun. At ayokong maging ganun kasi alam kong mahirap. So yun, maghahanda na ako, kakain ako. Sabi ko mag-upload ako ng video, hindi na ako nakapag-upload dahil nga mag-update naman yung aking camera, yung aking iPad. Kaya yun, nagbago ang isip ko, kakain na lang ako. And kakain at saka magme-makeup, manunood ng kung anong meron dito sa aking computer. Yes, ano pang gagawin natin? Wala na, yun. Iintayin na mag-alas 9 kasi 9:50 ng pasok ko. Gumigising ako ng alas 7 ng umaga. Kahit ang pasok ko ay 9:15 pa lang. Kasi gusto kong i-enjoy ang coffee. Yan, ang kape ko. Ang almusal ko. Ang tubig ko, yes. Nagkakape ako at nagtutubig sa umaga. Yun, gusto ko yung i-enjoy yung moment na yun. Ayoko nagmamadali ako. Kaya lagi akong 2 hours ahead kung gumising. So, yun lang. Hanggang sa muli. Bye!